boto. Although yung isa talagang gusto-gusto makaboto, ginawa niya, iniwan niya yung power wheelchair niya. Nagpabuhat. Nagpabuhat. Sabi isip ko, sabi Sir, kong ganon, ano lang po? paano yun pagka nanakaw yung power wheelchair mo? Balik lang po ako doon sa principle of independent living. Yung mga activities niya last year, paano po siya nakakontribute doon sa principle na ine-espouse ng grupo niyo? Independent living, yung activities niyo last year. Kasi yung isang, para sa mga may kapansanan, yung independent living, yung tinatawag nating self-determination, di ba? Yung mag-decide ka, talaga bang gusto mo na mag-participate? Ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo? Ano ba yung role mo sa society natin? Ganun yung tinatanong natin sa kanila para magkaroon sila ng awareness, magkaroon na sila ng direction. So katulad nitong isang binanggit ko, talagang gusto niyang bumoto. So parang ni-risk niya yung manakaw yung wheelchair niya. O hindi ko alam kung naisip niya na pwedeng mawala yung wheelchair niya, no? Para makaboto lang siya. Nagpabuhat siya, di ba? So, kung nawala yung wheelchair niya, wala na siyang panghanap buhay kasi wala na siyang mobility because may severe disability niya eh. He has a muscular dystrophy. So, importante yung power wheelchair sa kanya para makapaghanap buhay siya. So, ni-risk niya yung livelihood niya para lang makaboto. Siguro din, Sir Abner, just to have a greater understanding, no, yung mga disabilities. Ano po ba yung mga different types of disabilities? Ano po ba yung mga challenges din on these types? Like, hindi lang naman yung, like, for example, sa wheelchair, ano po ba yung mga iba't ibang klase pa? So, of course, meron tayong gumagamit ng wheelchair, meron gumagamit ng saklay or baston o walker. So, ito na, although medyo nakakakyat sila sa mga hagdanan pero nahihirap-hirapan din sila. Meron tayo yung mga deaf. Yes. So communications naman ang problem. Minsan pagka busy during election day, baka hindi sila bigyan ng enough Priority na number. pansin para kasi baka hindi, syempre malamang yan hindi marunong mag-sign language, magsusulat-sulat yan, baka kung busy yan, magulo, 'di ba? Baka hindi sila mabigyan talaga ng sapat na attention para ma-assistihan silang bumoto. Sa blind, maaring kailangan talaga din. may nag-a-assist. So, ang isang nakita ko lang din na problema doon sa pamamaraan ng pagboto po natin ngayon, yung kung sino yung pwede mag-assist, hindi siya masyadong practical pagdating doon sa philosophy namin sa independent living because yung services namin is community-based. Yes. So, meron kaming tinatawag na personal assistance. No? So ito nanggagaling ito sa community. So not necessarily kasambahay mo siya. So inaalis na namin yung idea na kasambahay natin yung kasama natin na nag-a-assist sa atin, di ba? Kasi nga po may strict na restriction ang law natin yung sa tatlong kinds ng pwede mag-assist sa mga PWDs. So nakikita ko medyo baka maging problema po yun kung ayaw magpa-assist ng may kapansanan doon sa mga election officer. So, isa sa mga proposal niya sa COMELEC is i-include yung mga special assistants. Yung pinagkakatiwalaan is sapat na, di ba? Not necessarily dapat kasama mo sa bahay. Kasi yung mga kasama natin sa bahay, ito yung tinatawag nating mga kasambahay or katulong, di ba? Or houseboy or housemaid. Pati sir, Hindi maganda ang sahod nila eh, di ba? yung another So, problem na ayaw natin ng na-encounter namin sa assisting sa mga PWDs, may mga areas na yung mga nag-a-assist. Iba yung binoboto doon sa gusto ng mga taong tinutulungan nila. May mga na-encounter po ba kayong mga kasama sa Life Haven na ganito yung na-encounter sa mga assistors? Hindi naman po. Kasi yung personal assistant namin, tinitrain talaga yan. Confident talaga dyan ng mga may kapansanan. Kasama na dun yung orientation na confidentiality. Nagkataon na nandoon sila dahil kailangan sila. So, hindi nila kinakailangang ikwento sa ibang tao kung ano yung ginawa nung kanilang ina-assistihan. Diba? So, ganun yung orientation nila. So, hindi na actually, hindi na nga halos kailangan yung ginagawa ng COMELEC na papipirmahin pa. Pero, they can still do that. It's their prerogative. Pero sa amin, kasi tinitrain na namin yun na hindi mo pwedeng ikwento sa ibang tao o pag-usapan kung ano yung ginagawa mo doon Talagang alam na din dapat nila. Oh yeah, because of the confidentiality issue din. Sir, siguro in terms of sa organization, ano po ba yung mga naging projects nyo just to help po yung mga PWDs for the upcoming 2010 national elections because it is an automated election? Like, did you have voters education sa mga PWDs or mga trainings po just to empower them because of the new system of voting? Doon sa community namin, yung mga
we are working in a small community pa ngayon at this time. Ini-share namin kung ano yung mga i-share ng COMELEC about dun sa mga natutunan natin yung new way of voting. Diba? I-share natin yun. May PowerPoint pa yun, alam ko na i-share sa amin. So ginagamit natin yun para maging at least oriented na sila, diba, kung paano ang gagawin. Sabi ko nga rin kanina, yung sa Boto Mo Patrol Mo na na program na 'di ba, para sa mga new registrants. We also participated on that para mas maging malawak. And then kapag ini-inform kami kung saan magkakaroon ng special registration tong project nila, ini-inform din namin pag may leader doon na magkakaroon ng ganito, try to get involved sa kanila para mas maraming mag-register. And then plus syempre sa media alam natin na medyo powerful yung pagpapadala ng information kapag sumasali tayo sa ganoon, di ba? Para mas malawak yung ating... Sir, aside from trainings para sa community nyo, nag-monitor din po ba kayo last year? Actually, hindi na eh. Hindi na. Hindi Pero na did po you talk about your experiences po as a group, no? Just to know ano ba yung major assessment natin as a group dun sa naging So yun po, election? tinanong ko po sila, yung mga kasamahan dun sa community, kung ano nga yung mga nag-experience. So yun nga, kaya nga na-share ko sa inyo yung mga ilang experiences na na alam kong siguro kailangan kong i-share para maintindihan na yun yung problema, yung pagbubuhatin ka kung mobility impairment ka. Kasi yung organization po namin ngayon at this time, bagong organization po kami, puro mobility impaired yung aming karamihan na kasamahan. So hindi po kami masyado nakaalam, nakapag-coordinate dun sa mga ibang disability groups at this time. Although we are across disability, pero ang member lang namin na ibang disability groups is yung partially blind pa nga, hindi pa totally blind talaga. So wala naman silang na-report na problem. Since sa ating COMELEC rules, kung pag-a-assist rin lang pag-uusapan, nandiyan naman yung mga kaanak usually. Yun naman tumulong sa kanila. Sir, aside from discussing your experiences sa elections last year, nagkaroon po ba kayo na assessment doon sa type ng technology na ginamit? Ang alam ko po noon, nung during ng bidding ng COMELEC, namimili sila ng machine. Yung AKAP Pinoy po ay nag-involve sa pagte-test ng mga machine. And then we came up with a recommendation kung ano yung the best na machine na ipinakita sa kanila. Yes. Kaso nakalimutan kung Kung ano itanong ang kung ano yung recommendation. kung tama yung recommendation ba yun yung binili ng COMELEC. Hindi ko na itanong. Sir, sa inyo, on your Siguro personal dapat assessment, yung PICOS. or sa group nyo, better ba yung system ngayon or would you rather have the old system po of voting? Ay, mas maganda ho yung ngayon. I think may improve pa nga siya eh. Yeah. Because this is a technology na pwedeng ma-enhance pa. I think may enhance pa siya to better serve yung ating mga voters. So, hopefully, ma-explore pa para makita yung potentials niya, yung mas malaking potentials niya para mas serve pa niya yung mga iba pang, hindi lang sa mga may kapansanan, siguro baka kahit yung iba pang mga voters natin. Because Mga this is vulnerable already sectors. advanced technology to na madaling i-manipulate na yung yung paano natin siya i-handle yung mga datas. Paano mo i-present, paano mo i-handle. I'm sure mas may improve pa to pag nabigyan ng pagkakataon po talaga. Sir, you mentioned earlier na one of the challenges last year was the dissemination of information. Ano po yung suggestions no to COMELEC when it comes to information dissemination? I think nabanggit na rin po namin. Siguro talaga importante dito yung participation ng DepEd, and then siguro magkaroon ng mga talagang awareness, magkaroon ng programa, yung awareness sa lahat ng mga, sabihin natin siguro, Voters district. Kasi importante po yung yung school mismo. Palagay ko, yung school, hindi umabot sa kanila yung resolution ng COMELEC. Dahil siguro kung umabot yon, hindi nila gagawin na nasa second floor pa rin at hindi ginamit yung ground floor. Baka Pero hindi po ang nakarating. in fairness to COMELEC po, sir, hindi naman po kasi nila malalaman from the voters list
pati mahirap naman mag-segregate ng mga PWDs. Opo. Pero yun nga po, dapat meron talagang creative policies in place para naman ma-accommodate po kayo. Opo. For example, yung pwede na ibaba yung balota, hindi na lang gawing prohibited yung pagbaba ng balota. Pero yung nakaraan po, hindi ho ginamit yung ground floor eh. Hindi, Wala sa school nyo, sir. Sa school nyo. And Anong it's not school only- yan, sir? Anong school yan, Anong sir? school? Ito, VMHS. Yeah. Dito sa At pinensyon nyo talaga, sir. Anyway, hindi ginamit. Pero talaga, I think magkaroon talaga ng maybe another way of welcome naman yung kung merong ibang paraan para makaboto ang mga may kapansanan, masiguro na makakaboto sila. Talagang problema po natin yung accessibility ng mga school, no. That's why marami hindi nakakapag-aral ng mga may kapansanan dahil hindi nga siya accessible. So talagang mahirap yung whenever feasible, malamang baka hindi talaga makaboto ang may kapansanan. So we have to really think of another way. Maybe yung mga tipong style nung sa absentee voting siguro natin, Yes, sa bahay o kaya sa bahay I-mail ka na na lang by lang. mail. Pwede. Diba? Para masiguro na makakaboto sila. So, ito open as far as yung mga previous na pag-uusap natin sa COMELEC with Libertas and other group in PPCRB. Open naman sila sa mga solution. Talagang parang tinututukan talaga siya na tingnan kung ano talaga yung pwedeng magawa para masiguro na yung mga may kapansanan makakaboto. So very promising, sir, yung sinasabi rin kanina ng people from COMELEC, yung interagency NGO network, no? Para talaga matutukan yung mga concerns ng mga PWDs and other vulnerable sectors and hopefully, no? Kasi nasimulan na sa detainee voting po eh. So, Saka dati wala hong ganun Wala, eh. no? So ngayon meron. Tapos yung experience sila sa mga detainees, yun yung nagbibigay sa amin ng hope na meron ding mangyayaring maganda sa mga may kapansanan. Hopefully. Any future projects po ba ng organization para po na you want to promote po? Or ano po ba yung mga iba pang gusto nyong tignan ng mga areas for reforms po? Other than siguro elections as a whole. Well, of course, isa pang problema namin yung sa party list. No? Yes. Oo, ano po ba yung Ang ano nyo, problema reaction nyo namin doon? sa party list, na-disqualified nga ho Oo. kami. Siguro nagkaroon ng misunderstanding siguro o hindi ano. Pero ang gusto ko hong i-share dito is, ang problema ho dito sa party list system namin, sa nakikita ko, ito yung mga marginalized, yung vulnerable sectors, di ba? Pinaglalaban-laban kami. Di ba? Kung sino yung pinakamalakas, siya yung magwawagi. Oo. Nakikita naman po natin, sino yung malalakas na sektor, siya yung nakakakuha ng seats dun sa ating Congress, nagkakaroon ng Totoo. boses. So kami yung, makikita nyo ngayon kung sino yung pinaka-weakest. Yung mga taong may kapansanan. Kami yung weakest. At totoo naman kami yung pinakamahina. Kulang sa resources, kulang sa maraming bagay, edukasyon, maraming halos lahat ng problema na pwede mong bagitin sa lahat ng sektor, pag samasamahin mo yung problema nila, yun yung problema namin. May dagdag pa. Di ba? Kasi meron kaming problema na hindi nila problema eh. So yun yung problema ho natin sa party list system. Kinakailangan talaga mabago yan para masiguro na lahat ng vulnerable groups ay magkakaroon ng representation. Parang may specific seats na talaga allowed for these sectors, no? Para lahat may Lahat representation. po merong boses. Kasi hindi ka meron kaming motto, no, yung nothing about us without us. Wala tayong pag-uusapan about disability kung wala kaming mga may kapansanan. Totoo We need a voice of our own. Although nandiyan po yung mga party list na gustong sumuporta, pero hindi ho sapat yung ganoon lang. Kailangan talaga namin yung boses Kayo mismo mismo, namin, yung marinig marinig. po kami. Yun ho ang kailangan talaga namin. So, Sir Abner, thank you very much for Thank you very much. guesting our show. Salamat din I po. hope na